Welcome back again sa ating YouTube channel mga Kadaberkads, and for today's video, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan sa loob at sa labas ng Itbulaga. So first topic, pag-usapan natin mga Kadaberkads kung bakit nga ba naging matagumpay po ang celebration ng 47th anniversary po ng Itbulaga. Yun po ay dahil sa mahusay at magagaling po na staff and crew ng Itbulaga. Katulad na lamang po nitong si Direk Ai Segura na kung saan talaga naman pong briefing muna ang TBJ bago nga po sumalang sa live episode. Marami nga pong natuwa dito mga Kadaberkads kasi sabi nila akalain mo yun yung batang tinuturuan lang nila noon. Ngayon sila na ang binibigyan ng instruction. Merong ding nagsasabing yung batang nakikinig lang noon sa TBJ, siya na ngayon yung nagtuturo na gagawin ng TBJ. So yan po yung mga komento nila. Baliktad na daw yata. Dati si Raisa yung sinasabihan ng ganun. Pero congratulations daw sa TVJ sa mga maliliit yung alaga noon. Ngayon sila yung nakakatuwang panoorin ngayon. Sino nga naman ang mag-aakala mga Kadaberkads na ang dating Little Miss Philippines? Siya na ngayon ang nagbibigay ng instruction sa mga Daberkads. Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol dito sa di umano ay patama daw po ng Kalye serye sa isang segment po ng It's Showtime na Mary Mar. Ayon dito, usap-usapan ngayon ng mga netizens ang paggamit ng kantang Desert. Sa comeback ng Kalyeserye, marami ang nakapansin sa ilang linya ng kanta at iniisip kung may kaugnayan ito sa segment na Memory Mar. Matatandaang kamakailan naging usap-usapan ng Memory Mar matapos mapansin ng ilang netizens na may umano'y pagkakahawig ito sa dating konsepto ng Kalyeserye. May nag-comment kasi ng ganito, nung nagkaroon ng live acting ang Showtime doon napatunayan na Kalyeserye pa din talaga. Yung tatlong lola pa lang ng Kalyeserye comedy na pinakabet ko dyan yung karakter ni Jose, si Tinidora. Kasi may intro siya na sayaw, tapos may paakyat pa yan siya sa hagdan. So kahit anong paggagaya po mga Kadaberkads ng katapatan po na programa sa mga segment po ng Itbulaga, still originality pa rin po ang tatatak sa mga viewers. Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol dito sa video na binahagi po ng handler ni Bimbi na si Jack Salvador. Dito natin mas hinangaan pa ng sobra si Bimbi kasi pakadating niya po sa TV5 Reliance Street. Talagang bumaba po siya mga Kadaberkads, sa takbo siya dyan para po ihag at pansinin ang mga fans na nag-aantay po sa kanya. Niyakap niya po ito at nakapagpa-picture nga po si Bimbi dito mga Kadaberkads. Na kahit nagmamadali si Bimbi, nag-i-insert talaga siya ng extra time mga Kadaberkads para mabate. Hindi po siya yung dead malang, 'di ba? Talagang may respeto at pagmamahal po siya sa mga supporters niya na siyang nakakatuwa, kaya hindi po nakakapagtaka, kaya marami po talaga ang patuloy na sumusuporta at nagmamahal kay Bimbi at kay Raiza. Samantalang ano nga kaya ang tunay na dahilan bakit hindi po pinapakawalan ng Itbulaga si Raiza May Dizon? Ayon kasi dito sa nabasa po natin, noong 2012, isang simpleng batang masayahin ang sumali sa Little Miss Philippines ng Itbulaga. Walang nakakaalam noon na ang batang iyon ay magiging isa sa pinakamahalagang personalidad na mabubuo ng programa. Sa murang edad, si Raiza May Dizon ay hindi lang nanalo sa kompetisyon. Nabuo rin ang isang koneksyon sa mga manonood na bihirang mangyari sa telebisyon. Hindi siya sumikat dahil sa pag-arte o pagkanta lamang. Sumikat siya dahil sa kanyang natural na personalidad. Wala siyang script na kailangang sundin para mapatawa ang mga tao. Ang pagiging totoo niya ang naging dahilan kung bakit mabilis siyang minahal ng buong bansa. Hanggang ngayon, kapag lumalabas si Raisa sa Itbulaga, marami pa ring nanonood dahil dala niya ang nostalgia ng mga taong sumubaybay sa kanya mula sa pagkabata. Kasabay nito, nakukuha rin niya ang atensyon ng mas batang audience dahil sa kanyang mas modernong image at natural na hosting style. Hindi madaling makahanap ng artistang may kakayahang pagsamahin ang dalawang henerasyon ng manonood. Ito ang tunay na dahilan kung bakit hindi basta-basta pinakawalan si Raiza May ng Itbulaga. Hindi lamang dahil isa siyang mahusay na host, hindi lamang dahil kilala siya ng buong bansa,
kundi dahil siya ay naging bahagi na ng kasaysayan ng programa. Ang kanyang kwento ay kwento rin ng Itbulaga, isang batang binigyan ng pagkakataon, sinuportahan sa bawat hakbang, ipinaglaban sa gitna ng mga pagsubok, at patuloy na minamahal ng milyon-milyong Dabarkads hanggang sa kasalukuyan. Yes, tama po to mga ka-Dabarkads. Talagang ramdam natin yung pagmamahal po ng TBJ. Nung time po na gustong alisin si Raisa May, talagang pinaglaban po si Raisa mga ka-Dabarkads ng Itbulaga laban po sa mga halos-hos. Sabi nga nila, 'di ba, kung tatanggalin lang din 'yan, eh sasama na lang din sila. O 'di ba, doon pa lang mga ka-Dabarkads, talagang love na love nila si Raisa May Dizon. Samantalang kahapon naman mga ka-Dabarkads, nag-live nga po itong si Jack Salvador, nakakwentuhan po doon ni Jack Salvador, itong si Dambu, yung taga-Ed Showtime po mga ka-Dabarkads. So naka-jamming din po ni Dambu itong si Bimbi. So bakit naging close si Dambu at si Bimbi? During Deal or No Deal kasi, 'di ba, ang host po doon ay si Miss Chris Aquino. Tapos nagtatrabaho din po doon si Dambu. Parang si Dambu po ata yung nag-aalaga po kay Bimbi kasi lagi po si Bimbing sinasama ni Miss Chris Aquino. Kaya close po si Dambu mga Kadabarkads ng It's Showtime kay Bimbi. Yun po yung rasonan mga Kadabarkads. Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol dito sa napanood ko pong update about kay Bimbi and kay Raisa May, na kung saan ito daw pong si Bimbi Aquino ay mayaman daw pong mag-surprise kay Raisa May Dizon. Tapos nakita nga natin yung money bouquet dito. Ang dami pong pera mga Kadabarkads. Tapos, merong picture dyan with Bimbi. Yun nga lang, hindi natin sure mga Kadabarkads kung legit ba ang vlog ukol nga po dito. So, bali 2 days ago na to mga Kadabarkads. And meron nga ako nakitang picture ni Raisa May na nagkalat ganito rin talaga mga Kadabarkads. Kaya iniisip ko na baka nga may nangyari pong surprise behind the camera na hindi po natin nalalaman. Kasi knowing Bimbi, talagang ano po yan, talagang galante po siyang magregalo, galante po siyang magbigay. Yung kwintas pa nga lang po ni Raisa May, 'di ba? Magkano na po agad 'yon? 39,000 or what? Sobrang mahal po nun mga Kadabarkads. Pero since importante at mahalaga nga po si Raisa May sa puso ni Bimbi, syempre hindi na niya tinitingnan pa yung halaga. Ang importante dito ay yung enjoyment nung mapapasaya po yung pagbibigyan niya po mga Kadabarkads. Samantalang sa mga nagtatanong naman po mga Kadabarkads kung pumunta daw po si Raisa May sa Condor sa bahay po ni Bimbi, yun po ay nung time nakasama niya si Miles Ocampo. Yung pangalawang punta po nila ngayong taon mga Kadabarkads. Bale ngayon lang po kasi inilalabas ni Jack Salvador yung ilang makakuha po nila doon. Pero hopefully po ay magkaroon ulit ng bagong ganap sa bahay po ni Bimbi si Raisa May or si Bimbi sa bahay po ni Raisa May or vice versa mga Kadabarkads. So paano hanggang dito na lamang po mga Kadabarkads ang update natin. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta.